Alright guys, welcome back dito sa ating AutoCAD 2026. And i-discuss natin ngayon ay Chapter 4, Text, MText, Editing and Style. At naka-open na yung aking Chapter 4 template. And before we start, allow me to read the learning objectives. So text allows you to design to communicate beyond what just a line drawing can. In this chapter, we introduce text, MText, style, and editing and discuss the following topics: text, text style, MText, text editing, symbols and special characters, and last but not least, the spell check. Okay, umpisahan natin dito sa creating a single line text. At nakikita nyo sa aking screen, meron tayong sample text dito at gagayahin lang natin. At una sa lahat, yung tinatawag na single line text or DT o kaya TE. Kapag nag-type tayo ng keyboard shortcut, ayan, DT, backspace o kaya TE. So, isa lang yon. So, escape. Pwede din naman kung gagamit kayo ng ribbon. Una nyo pupuntahan is Home tab. And then annotation panel, itong may drop down, yung malaking letter A. At meron tayong dalawang klase ng text dito sa drop down. We have multi-line text and single line text. Unahin natin yung single line text. And another location is dito sa annotate tab. Ito siya sa first panel natin, text panel, multi-line text drop down, and then okay, so click ko na yung single line text. And before tayo mag-start, halimbawa, naklik ko na yung single line text. Basahin ko tong gagayahin natin. This is a sample of a single line text using the standard text style. But our current text style is hindi siya standard. So, naka-sans serif siya. So, i-click ko to and then I'll choose standard. And then, pwede na akong mag-click ng location. So, I'll just press escape muna para siguraduhin naka-standard yung aking text style. I'll type DT para sa keyboard shortcut, enter. And to verify, pwede din kayong tumingin dito sa ibaba. We have the standard current text style. Text height is 2.5 and justification is left, not annotated. Okay, so click ko dito. Medyo igigit na ako lang yan. Click ko dito and then I'll accept the 2.5 na text height. O pwede kayong mag-type ng 2.5. Enter. At 0 rotation. Enter. And then I'll start typing. So this, all caps, this is a sample of a single line text. Press enter once using the standard text style, period. And to end or para i-terminate yung single line text command, press enter twice. Terminated na. Now, ang characteristic ng single line text ay kada line niya or kada row, isang object kapag sinelect nyo. Kapag sinelect nyo yung another row, another object din yun. At hindi siya iisang object. Kung 2 or more lines yan, meron kang 2 or more text object. At pansinin nyo din yung presence of grips. Diyan sa selected single line text natin, meron tayong isang square grip. At mamaya i-discuss ko kung ano-anong situation yung magkakaroon tayo ng more than one grip. So, itong grip na to ay ginagamit to modify the location or to move the text object. So, ilalagay ko dyan. And also, pwede din tayo mag-access ng right-click option
So, click nyo muna and then right click and then meron kayong mga edit or modify commands. Okay, I'll just press escape and lagay ko yan dito. At yun yung characteristic ng ating single line text. I'll press escape and then proceed tayo sa next topic natin. So, ipapan ko lang pataas and then I'll zoom out. Ayan. Now, meron tayong 3 conditions dito kapag nasa single line text command pa rin kayo. So, magko-command uli ako ng single line text. Either I'll type DT or TE and then press enter. And then, random point, magkiklik ako. And then, accept 2.5 text height, enter. 0 rotation, enter. And then, random words na papasok sa isip ko ay AutoCAD. Ayan. At yung number 1 natin, we have click elsewhere in the drawing area to start a new set of rows of a single line text. Ibig sabihin yan, currently, nasa single line text command ka, pwede kang mag-click ng another location. Halimbawa dito, ayan. Meron ka na ulit row or rows ng single line text. So, I'll type Autodesk, for example. And then, makiklik pa ako ng isa pa. Ayan. Pwede kong i-type yung ating subject. CAD 1. And then, proceed tayo sa number 2. Ang sabi dyan sa number 2, it is actually press tab, not shift, or shift tab to move forward or backward between sets of single line text. Ngayon, ang pipindutin ko dito ay, subukan kong pindutin yung tab. So, walang nangyari. Pero pag pinindot ko yung shift tab, ayun, mapupunta ako dun sa sinundan ng CAD 1. And then, kapag isa pang shift tab, mapupunta ako dun sa unang text na ititype ko. Pwede ko na ngayon siyang dagdagan or bawasan or sa madaling sabi, i-modify. So, arrow right, space, dadagdagan ko ng version 2026. And then, I'll press tab. Mapupunta ako dun sa Autodesk. Mag-move forward ako. And then, arrow right, space, incorporated. Halimbawa, ganyan. And then, press tab. Babalik ako dun sa subject na huli kong tinype. And kung gusto nyong or kung ayaw nyo pala na pindutin yung tab or shift tab, punta kayo dun sa number 3. Basahin natin. Press Alt and click a text to edit a set of text lines. If I hold Alt key sa keyboard and then click, ayun, pumunta na kaagad ako dun sa first single line text ko kanina. And then, isa pa, Alt, click ko tong CAD 1, ayun. So, yan yung mga navigation or kung paano kayo magna-navigate dun sa single line text provided na nasa single line text command kayo. Pero kung wala, hindi gagana yung tatlo na yan. Halimbawa, I'll press arrow right, ayan. And then, press enter twice to terminate the command. Okay, next section tayo. Yung next section natin is all about the TextEd system variable. So, hindi siya texted or past tense ng text. Galing kasi siya sa tatlong or dalawang salita. Text at saka edit or editing. Kaya, yung naming convention ni AutoCAD, medyo weird sometimes. Kinukuha niya doon sa 2 or more words yung pangalan ng system variable or kahit ng command. Dito ang gagawin lang natin, itatype lang natin yung TextEd and then press enter and then we enter 1 or 2. Pagka 1 yung in-enter natin or tinype natin and then press enter at nag-perform tayo ng text editing. One of the text editing method is the double clicking. Ito, double click ko to. Meron tayo makikitang edit text dialog box. So, yan yung system variable na
TextEd equal to 1. Kung yan yung gusto nyo, so pwede na kayo magstay dun sa TextEd equal to 1. But if not, subukan natin yung number 2. I'll click cancel and then escape and then type again TextEd, enter, type 2, enter, and then double click natin to, double click, and this is my personal preference, the in-place text editor. Kasi ang reason ko dyan is na-edit ko yung single line text dun sa mismong position niya. At na-preview ko din kung ano yung magiging outcome. So, prefer ko yan kumpara dun sa dialog box na nakita natin kanina, yung edit text dialog box. So, I'll just press escape, and then proceed tayo sa creating new text style. So, dito, gagawa tayo ng custom text style. Pero kung makikita nyo kanina, kung nakita nyo kanina pala, dun sa aking ribbon, pagka-click ko ng pull down menu or drop down menu, meron ng mga defined text style dyan like Arial and sans serif. Actually, dalawa lang naman talaga yung ideal na text style natin. Base yon sa tinatawag na, click ko lang outside, the US National CAD Standards or USNCS. So, hango ito sa USNCS about text styles. Basahin ko lang. So, pwede daw kayong gumamit ng 2.4 mm or 3/32 of an inch paper text height yung pinag-uusapan dito, high capital letters. Wala diyang nabanggit na lowercase or yung small letters. At acceptable daw yung 3.2 mm or 1/8 of an inch na paper text height. And number 2, sans serif, proportional and non-stylized font. Ano ba yung stylized font na sinasabi? Yun yung may mga, kumbaga mga sa calligraphy, yung mga style, yung mga sa cursive, hindi po pwede yung mga ganon. Diba? Yung mga kulo-kolorete. And ang pinaka-common dyan is Arial. Ayan. Arial is the most common. And number 3, no italics, underlining, or boldface fonts. So, wala daw nakahilig sa kaliwa, nakahilig sa kanan, may underline, or boldface. Parang, baka ang gawin nyo pa, alternate na boldface, regular, boldface, regular. So, hindi pa pwede ganon. And number 4, font width factor should not be less than 0.8. Ito yung lapad ng kada letter na gagamitin natin. So, hindi siya dapat mas maliit sa 0.8. Ang default niya is 1. Mamaya papakita ko sa creating new text style dialog box. Okay, para mag-create tayo ng new text style or custom text style, ang pupuntahan natin ay pwede dito sa home tab ng ribbon, annotation panel expanded. Ayun, yung letter A na may brush. Pwede nyo i-click yon. Pangalawang location, again, annotate tab, text panel, itong small arrow na to, the text style dialog box launcher. And kung gaya nyo ako na mahilig sa pumindot ng keyboard, just type ST and press enter. So, ayan. So, move ko lang dito saglit para mabasa pa rin natin yung USNCS text styles. So, subukan ko i-delete tong sans serif na ginawa ko kanina. Delete. So, hindi siya pwede. So, the current style or the selected style is in use. Kaya hindi siya pwedeng i-delete. So, click ko lang yung OK. Ganon din kaya sa Arial. Delete. O, ganon din sa Arial. So, reminder na kapag gamit natin yung isang text style, hindi natin siya pwedeng i-delete. Unless otherwise, kung gusto talaga nating i-delete, dapat yun ay unused or walang gumagamit or walang pinagagamitang text object. Okay, anyway, create tayo ng new text style. So, halimbawa,
yung sans serif. Gawin na lang nating pakita ko lang kung paano ko ginawa yung sans serif. Sans serif. Lagyan ko ng 1 sa dulo para may distinction. Click OK. So, sans serif 1. At dun sa font name, ang gagawin ninyo, since sans serif yan, kung gusto niyo mapunta agad sa letter S or sa sans serif, just type S. Ayun, nasa sans serif na kayo. Ayan. And then font style should be regular. Although may mga pamimilian dyan na bold, bold oblique, oblique. Ang sabi sa USNCS ay ito, number 3, no italics, underlining, or boldface fonts. Sundin natin. Regular lang yung piliin natin. And then sa size, dito sa may height na text box, wala kayong ilalagay dyan. Maglalagay lang kayo dyan kapag ang nakalagay dito ay paper text height. So, paano magiging paper text height to? I-click nyo tong annotative. Ayan, paper text height. Yan yung nabanggit dito sa number 1, 2.4 or 3.2 millimeters. So, pwede nyo i-type dito ngayon, 2.4 or 3.2. Hindi naman tayo gagamit ng annotative. So, uncheck ko to and then 0 lang dyan. Para nang sa ganun, meron tayong option or meron tayong ability na mag-set ng iba't ibang text height. Okay? Pagdating dito sa FX, so hindi naman pwedeng upside down yan or backwards. Tama ba? At ito yung width factor natin. Default is 1. Now, if I type 0.8, pansinin nyo yung preview dito sa lower left. Ano yung nangyari dun sa letters and numbers? Di ba medyo committed siya? Or naging makitid, narrow, yung kanilang width. So, if I backspace, 0.9, ayan, medyo lumapad ng konti, and then balik tayo sa default, 1, press tab, and then sa oblique angle, wala naman, di ba? So, click nyo lang yung apply, and then, set current. O, ngayon, yung sans serif, since naka-set current siya, hindi nyo siya pwedeng i-delete. So, mag-set kayo ng ibang text style as current text style. Ayan. And then, pwede nating i-delete tong sans serif na pangalawa. Kasi meron na tayong una. Pinakita ko lang kung paano gawin. So, delete. Tama. So, delete text style sans serif 1. Yes. Okay. O, ayan. So, sans serif, set current, and then close. And from now on, sans serif na yung ating current text style. Okay. So, allow me to discuss the justification dito sa AutoCAD. Pagdating guys sa justification, meron tayong 13 types of justification dito. At nahahati yun sa tatlong groups. So, meron tayong left group, itong nakikita nyo sa kaliwa, and then center group, and then right group. And meron silang kanya-kanyang variation. Halimbawa, top left, top center, top right. Middle left, middle center, middle right. Left, yung default. Center, and then right. At kung para dun sa may mga buntot na letters like yung letter Y, letter P, letter Q, letter G, meron silang bottom left, bottom center, and bottom right. At yung pinakagitna nung mismong text object, yun yung middle. Ayan, baka ma-miss out nyo yung location. Yun yung pang 13. Okay, ang gagawin ko dito ngayon, I'll just copy the justify text. Click, and then right click, copy. So, isa-set ko yung orthogonal mode ko. Ayan. Kakopy ko to ng 3 times. Just make sure na walang overlapping
I'll just press escape. So, ito kanina, nung sinelect ko, ayun, may isa tayong grip. So, ang gagawin ko guys, i-discuss ko yung left, center, at saka right justify. So, i-click ko to. Okay na siya, hindi ko na siya babaguhin. I'll just press escape. Click ko to, ito ibabaguhin ko. Gagamit ako ng properties palette or control 1. Pwede kayo mag-type ng PR para sa properties palette o kaya naman CH or MO. Dami niyang keyboard shortcut, ano? O kaya escape, control 1. So ito yon, control 1. So dyan, currently wala siyang selection. Isa-select ko tong gitna and then control 1. Babaguhin ko yung kanyang justification under text grouping. Then hanapin nyo yung justify and then click nyo yung left na kung ano man yung nakikita nyo dyan and then gawin yung center. So magsi-shift siya from left, di ba andito yung left niya kanina? O nag-shift siya ngayon papunta dun sa left. Naging center justify na siya ngayon. And pansinin nyo, nadagdagan yung kanyang grip. Naging dalawa na. So, I'll press escape. Select ko to. Dito uli ako sa properties palette. And then, click ko to. Gawin ko siyang right. Ayan. And then, I'll press escape. O, ngayon, i-align ko tong dalawa na to using grips para pantay uli siya dun sa nauna. Okay. So, isa-select ko silang tatlo. And pansinin nyo yung kanilang mga location ng grips. So, ito, yung nakikita nyo, this is left justify, center justify, and right justify. Etong dalawang grip na nakikita nyo dito, this is the default grip na meron sa isang text object. Now, it happens na yung left justify at yung default grip dito, nag-overlap. Kaya mukha lang siyang isa. Okay, pagka left justify. Pero iba sa situation ng center justify at saka right justify. Okay. So ang gagawin ko dito, double click ko to or I'll press escape muna. Double click and then I'll retype the word justify. JUSTIFY. Medyo malabo nga lang. Pero pansinin niyo yung flow ng text, di ba? From left justification papuntang right yung flow ng text habang nagta-type kayo. So press enter once and then click nyo tong center and then retype justify. Ayan, pansinin niyo yung flow ng text from center. Nagfo-flow siya in both direction. So, papunta dito sa kaliwa and then papunta din sa kanan at the same time. And then, I'll press enter once. Click ko tong last. And then, I'll retype justify. So, ano naman yung or saan naman yung flow ng text? From right, nag-flow siya papunta sa kaliwa. So, yun yung mga situation kung saan pipili kayo kung anong justification yung nababagay dun sa itinatype ninyo. So, I'll press enter twice to terminate the text editing. And then, I'll zoom out and then pan para pumunta ako dito sa editing single line text. Now, when it comes to single line text, you can change the contents, formatting, and properties of a single line text by or via three ways. Una, pinerform na natin kanina yung double clicking the single line text. So double click natin para ipakita uli natin. Ayan, and then you can now start typing or editing. I'll press escape. And then pangalawa, by selecting the text object and using the properties palette dito. Ayan. So pwede kayong magbago ng contents under text grouping, style, justification, height, etc. So, lahat ng clickable
field dyan, pwede nyo baguhin yun. Yung mga naka-gray out, hindi po pwede. Okay, I'll just press escape. And then, pangatlo is via grips. So, pwede nyo i-modify yung location. Pwede kayo mag-access ng edit or modify commands via right-click. So, yun yung gamit ng grips. So, I'll press escape. And proceed tayo dito sa text symbols and special characters. I'll zoom in para mabasa natin maigi. So, dito, introduction dun sa tinatawag na mga text symbols and special characters na ginagamitan ng control codes. Pwedeng Unicode strings. Tama, yun yung susunod natin. But first, dito muna tayo sa control codes. Lahat ng naka-highlight na characters in yellow, yun yung itatype natin. Okay, ang gagamitin lang natin ulit ay single line text, DT, enter. So, itatabi ko siya dito, click, first point, accept dito 0.5 text height, enter, rotation 0, enter. And then, para maging makatotohanan, lagyan natin ng value. Halimbawa, ang normal body temp natin ay 37 degrees, di ba? So, 37, shift 5, shift 5, D. Ayan. Yun na yung degree symbol. Press enter once. Plus or minus tolerance or yung character na nakikita nyo sa kaliwa. So, halimbawa, magta-type lang ako ng random number. Shift 5, shift 5, P, 0.5. So, ang ibig sabihin yan, yung 1, 2, 3, pwede daw mabawasan or pwede madagdagan ng 0.5. Kadalasan niyang makikita sa mga manufacturing or sa mga allowable na measurements like sa butas, pwede maging 122.5 yan or 123.5. Press enter once and then diameter symbol, halimbawa sa construction, gumagamit kayo ng diameter ng bakal, di ba? Let's say 16 space mm space shift 5 C para sa diameter symbol. And then, press enter twice. Ayan. Tapos dito sa tatlo na natitira, overscore, underscore, and strike through, double click lang. Tapos, itatype natin yung shift 5, shift 5, O, or %%O. And then, start retyping. Halimbawa, toggles, over scoring on and off. Enter. So, beses lang. And nakita nyo, meron siyang line sa taas. So, overscore yung term doon. Although, hindi siya valid na term. Kasi wala siya sa dictionary. So, ano lang, parang may underscore kasi na nasa ilalim or underline. So, pwede siyang tawagin na overline or overscore kapag nasa ibabaw. So, i-single click ko lang to kapag nandito kayo sa select an annotation object. So, single click and then %% U toggles underscoring on and off. Press enter once. So, ayan naman yung underscoring. And then last, click nyo to once. %% K toggles strike through on and off. Press enter twice. Ayan. Now, kung gusto nyong maging parang gamitin lahat, di ba? Itong overscore, underline, or underscore, at saka itong strike through. I-type nyo lang itong tatlo na to. Sunod-sunod. So, subukan natin Single line text, DT,
enter. First point. Press enter para sa 2.5 at isa pang enter para sa 0 rotation. And then %%O, %%U, and %%K. And then toggles all of the above. Press enter twice. O, yan. Meron na siyang overscore, underscore, at saka strike through. Okay, next. Pan ko lang sa taas. Another set of text symbols and Unicode strings. So, ginawan ko na siya kanina. I-delete ko lang. Ito. Delete. Ayan. So, gawin uli natin. So, I'll just zoom in ng medyo malaki-laki. So, I'll use single line text again. DT. Enter. First point. Click. Enter para sa 2.5. Enter para sa 0 rotation. So, almost equal. Pwede tayong mag-type ng halimbawa 2.999 space \u plus 2248 space 3.00. So, parang ganyan, ano? Parang pasado na. Passing grade. Now, if I press enter twice, 1, 2, nawala yung almost equal symbol. Bakit kaya? So, ang sagot doon, depende dun sa gamit nating text style. So, currently, ang text style natin ay sans serif. So, kung gusto nating makita yung almost equal symbol, try natin yung ibang text style. So, click natin dito sa drop down, halimbawa standard. So, ano nangyari dun sa ating itinype? Naging question mark, ano? Hindi yun yung hinahanap natin. But if we try Arial, yan. So, pwede yung Arial. And then, press escape. Okay, try naman natin yung ibang characters. Ko-command uli ako ng single line text, DT, enter. Click. Enter, enter para sa default text height at saka rotation na 0. So, delta, hindi na ako magta-type ng ng ibang number. Halimbawa, straight na ako dun sa may code or Unicode strings. 0394 enter, isang enter lang, tapos type nyo ulit 0278 enter \u plus 2260 enter \u plus 2261 enter \u plus 2126 enter \u plus 03A9 enter. Tapos dito sa squared, so pag ginagamit yung squared na symbol, so halimbawa lagyan natin ng millimeter and then \u plus 00B2 enter. So millimeter \u plus 00B3 enter, enter. So ayan. At ganoon na naman yung nangyari. So sinabi ko na yung solution, select nyo to, change nyo sa Arial, press escape. So ganun lang. Bali ang solution nya, try nyong palitan yung text style. Okay, next. So after dun sa single line text, dumako naman tayo dito sa multi-line text. Ganun lang din, i-retype natin yan using multi-line text. Okay, ready na? So ang multi-line text natin, alam niyo naman yung location, ano?
annotate tab, and then yung drop down, choose multiline text, o kaya punta kayo sa home tab, annotation panel, ayun yung drop down, multiline text, o kaya ako bilang mahilig mag-type, I'll type empty or simply letter T. Ayan. And then press enter. Okay. So magtataka kayo siguro kung bakit nandyan yung pangalan ko sa cursor or sa crosshairs. So ang tawag dyan ay multiline text jig string. Malamang yung sa inyo, habang pinapanood nyo to, ang nakalagay lang, or habang sinusundan nyo to, ang nakalagay lang is quotation marks tapos ABC. Diba? So kung gusto nyong i-personalize or i-customize yung multiline text jig string, ganito yung gagawin nyo. So escape ko lang muna. Ang itatype nyo lang ay mtj para sa empty jig string, enter. And ang pwede nyong i-type dyan kahit ilang character or characters, pwedeng period, pwedeng comma, pero ang magdi-display lang dun sa pag nag-type kayo ng multiline text, up to 10 characters lang. Pwedeng letters, pwedeng numbers, at saka kahit anong characters. Basta 10 lang yung magdi-display. So yung pangalan ko ay merong 9 letters, kaya nag-display siya lahat. Now if I type the alphabet A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, halimbawa ganyan, hanggang letter N, I'll press enter. At pag nag-type uli ako ng multiline text, enter. And then i-off ko muna F12. Ayan. Hanggang letter K lang yung magdi-display. So walang L, M, N. 'Di ba? H, I, J, K. Ayan. Actually hanggang letter J lang kung may letter J dyan. So klaro naman, 'di ba? Hanggang 10 characters lang. So mtj type ko na uli yung pangalan ko, enter, and then T, enter. Pwede na mag-type dito ng first point. Click. Parang nag-create lang kayo ng rectangle. So, click. And then, start typing. So, ganun lang din. Paki-type ng walang pinipindot na enter. Tuloy-tuloy lang. This is a sample of multiline text space backslash or slash space mtext. Hindi ako pumipindot ng enter compared to single line text, mtext is a single object regardless of how many lines it has, period, space, use mtext to create notes, comma, space, paragraphs, comma, space, numbered, slash, bulleted lists, comma, space, or notes that has 2 or more lines, period. Now, kung nakarating na kayo dyan, paano nyo ita-terminate yung multiline text? So, if you press, kung isipin nyo, ay sa single line text, press enter twice lang. If you press enter twice dito, 1, 2, magkakaroon ka lang ng extra 2 lines. So, hindi terminated yung command pagka ganon. So, I'll press backspace. Para i-terminate yan, either i-click mo sa labas or magpindot ka ng Control-Enter. So, ganun ang way ng pag-terminate ng multiline text. Now, to differentiate multiline text sa single line text, kapag nag-hover ka dyan or nag-click ka anywhere dyan, single object yan.
'Di ba? Kinumpara nga siya sa single line text. Pag ginawa mo 'yan sa single line text, meron kang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 text object. Kasi 8 rows yan eh. Tama ba? Dito sa multi-line text, isang object lang yan. And take note, meron tayong multiple grips. Meron tayong square grip, meron tayong triangular dito sa taas. At ito yung nagko-control sa, ipan ko lang sa kaliwa. Ito yung nagko-control sa column width. At yung grip sa baba, column height. So, paano nagwo-work yun? So, halimbawa, if I stretch this triangular arrow or grip sa kanan, so, pansinin nyo yung mga words natin sa multi-line text. So, nag-a-adjust sila accordingly. At kapag hinatak ko naman pabalik, so, ayun. And then, pag dito, kapag hinatak ko to pababa, walang nangyayari, di ba? Kasi, merong enough space para dun sa mga itinype natin. Now, if it happens na baliktad, walang enough space, pero marami kayong tinatype, ganito yung mangyayari. Yan. So, i-off ko lang yung F3. So, ganyan yung mangyayari. Magkakaroon tayo ng another column. Or, kung hindi pa rin kasi sa dalawang column, magkakaroon tayo ng pangatlong column. At merong mga binabagayan yung ganyang ayos. Especially sa mga architectural notes, structural notes, plumbing notes, etc. Depende dun sa paglalagyan. Kung kasya ba yung isang column na mahaba or dalawang column na medyo hinati sa dalawa. Di ba? Parang ganun. Yan. More or less, ganyan. So, ipan ko lang sa kanan. Ngayon, itong square grip, ganun din. Pwede nyo i-modify yung location or position, di ba? At gagamitin ko yung i-click ko ng left click and then right click. I'll choose copy. At ika-copy ko yan dito sa F8 off. Ika-copy ko yan dito sa dito. Para dun sa ating multi-line text editing. So, I'll press escape. Pero bago yan, balik ako dito sa pinagkopyahan natin. And then, i-discuss ko yung tinatawag na multi-line text editor. So, meron tayong hindi naman to bago sa inyo or bago sa atin. Kasi, nakikita rin natin to sa MS Word, di ba? Sa word processing software or application. Meron siyang mga tab style, first line indent, hanging indent, tab stops, at mga width resizer, ito corner resizer, at saka column resizer. Okay. Now, para i-demonstrate yan, I'll pan and then zoom in. Double click ko to. Double click. Yan. So, nandito tayo sa may multi-line text editor. So, andyan yung tab. Tama ba? Tapos, yung first line indent. Halimbawa, pupunta ko dito yung cursor sa first line. Tapos, i-adjust ko ngayon yung first line indent. Tapos, ito naman sa second line. Tapos, hanging indent. Ayan. Diba? Mga ganong edition or modification. Yan. Tapos, kung gusto nyo i-resize, pwedeng gamitin to. Pwedeng gamitin tong corner. Simultaneous, magbabago yung column height at saka column width. Diba? O kaya, kung gusto mo naman, ito lang. Or, ito lang. Diba? And then, I'll press escape or pwedeng i-click sa labas to get out of the multi-line text editor. Now, I'll zoom out and then dito na tayo mag-proceed sa multi-line text editing. Now, gayahin natin yung nasa kaliwa using the copied multi-line text object. So, double-click to edit and then highlight natin yung appropriate words. So, multi-line text, naka-underline.
naka-kulay cyan, at naka-boldface. So, dito kayo pupunta sa ribbon at ilocate nyo yung text editor contextual tab. Ayun, yung kulay blue. And then, dito sa formatting panel, baguhin muna natin yung kulay. Tapos, medyo idasog ko dito ayan, para malapit-lapit. Tapos, underline and bold-faced. Ayan. And then, another set of text or words, yung /m text, kulay cyan, at naka-italic. Ayan. And then, single line text na words, kulay dilaw. So, select nyo, highlight, change the color to yellow. Ayun. Tapos, yung m-text, pwede kayong mag-double click to select a word. Ayan. Italic. Double click. Change the color. Italic. So, I think okay na, ano? And then, click outside or press Ctrl Enter. Ayan. So, kung gusto nyong talagang exactly the same nito, medyo i-adjust natin to papunta doon. Ayan. And then, click outside. O more or less, parehas na, ano? And then, dito tayo sa spell command. So, para gumana tong spell command, babalik ako dito sa multiline text natin. Magmamali ako ng spelling dito sa halimbawa, itong more. Tanggalin ko yung O. Ayan. So, basta may red line siya. Ayan, wrong spelling yun. Yung notes. Baliktarin ko yung E at saka T. Tapos, ano pa ba? Ito, has. Baliktarin ko yung S at saka A. Ayan. So, okay na siguro yan. Ano? Marami na naka-underline eh. So, click outside and then itatype ko yung spell command, SP. O kaya naman, kung gusto nyo, punta kayo dito sa annotate tab. Nakikita nyo tong ABC na may green check mark. That is the check spelling command or spell command. So, ako, SP yung itinatype ko and then press enter. Now, nandito na tayo sa check spelling dialog box and dito sa word to check, baba ko lang ng konti entire drawing. So, at this point, hindi tayo gagamit ng entire drawing. Rather, selected objects lang para mapabilis yung ating demonstration. So, selected objects, click nyo tong select objects icon at saka kayo mag-select ng pwedeng crossing or window selection or any selection method na natutunan ninyo. Ayan, para maisama sa selection set and then press enter. And then you can click start. Ayan. So, ang unang madedetect ni AutoCAD as wrong spelling ay yung multiline. Wala kasi sa dictionary yun eh. Kaya, magdi-display siya. Ito, ayan, para mas kita. Magdi-display siya dun sa may not in dictionary section. Ngayon, meron kang option na i-add yan sa dictionary or i-ignore or tanggapin yung kanyang mga suggestion. So, kung gusto nating i-ignore yan in the future at gagamit pa kayo ng maraming multiline na words, pwede nyo siyang i-add sa dictionary. So, i-click ko to add sa dictionary. Para hindi na niya papasadahan yung iba pang multiline na salita. At yung susunod, m-text. Ngayon, tingnan natin kung ilan yung m-text dito sa tinype natin kanina or sinelect natin. Hindi ako nagkakamali, 6. So, kasi 3 dito eh. Tapos 3 din dito. So, 6. Ngayon, pwede kong i-ignore yan. Kaya lang, i-ignore ko yan ng 6 times. Tama ba? Or pwede kong i-add sa dictionary.
Ngayon, kung madalang lang naman kayong gagamit niyan, so pwede nyong i-ignore all na lang. Ignore all para hindi napasadahan yung lima pang m-text na natitira. So, ignore all. And then, ayan yung minali ko kanina. Intentionally. No wets. Di ba? So, may suggestion dito na notes. Either i-change ko yon or change all. So, yon. So, click ko tong change. Tapos yung has. Suggestion. Tama. Click ko yung change. At saka yung MRE, ayun, isa-select mo dito yung tama, more, tama, and then change. And then, spelling check complete na daw. So, click OK. And then, close. Okay, so okay na tayo sa spell check, Alpan. And dito tayo sa text symbols and Unicode strings. Dito sa multi-line text. Hindi ito uubra sa single line text. Pakita ko lang ha. So, delete ko to. Pagka gumamit tayo ng DT, enter. Click, enter, enter. Pag nag-type tayo ng \u plus 2220, so walang magre-return or walang magdi-display. I'll press escape. Kaya ang gagamitin natin ay multi-line text. So, I'll type T, enter. And, pwede kayong mag-specify ng text boundary. Halimbawa, ganyan. Or, mga single character lang naman yun eh. Pwede kong liitan lang. Halimbawa, ganyan. Then, I'll start typing \u plus 2220. O, yun siya. Enter. \u plus E 1100. Ayan. Enter. \u plus 2104. Enter. \u plus E 101. Enter. \u plus E 200. Enter, \u plus E102, enter, \u plus 214A, last, enter, \u plus 2082. So, subscript. Tama. Pero may ituturo ako sa inyo na another way para magkaroon ng subscript or superscript. So, i-terminate muna natin yung command. Ayan. So, ayan. So, para dun sa may mga characters na lalagyan ng subscript or superscript, di ba? Yung meter square, meter cube, o kaya subscript. Ito yung alternative na pwede nyong gawin. So, T, enter. So, click lang ako ng location. Halimbawa, mm or millimeter. Ayan. Tapos, pagka ito yung ginawa nyo, shift 6. Tapos, halimbawa, millimeter square, ano? Or millimeters subscript na 2. Pagka ganyan yung ginawa nyo, nauna nyo yung shift 6 and then followed by 2. And then, i-highlight nyo yan. Silang dalawa. Right click. Choose stack. O, magkakaroon kayo ng subscript. Tama ba? And then, backspace. Kapag inuna nyo naman yung number, then shift 6, and then shift arrow sa keyboard para i-highlight, and then right click, stack. Yan naman yung superscript. Okay? So, malinaw sana doon. So, depende kung ano yung mauna. Shift 6, followed by the number, or number muna, followed by shift 6. So, press Control Enter. So, ayan, millimeter square. Okay. So, hopefully, malinaw. At dito tayo sa example ng single line text. At yung last natin ay example ng multi-line text.
So, itong single line text na to, i-apply natin dito sa mas malaking kitchen layout. So, i-highlight ko to. I-move ko yan. Click anywhere. F8. So, around 2.5 siguro. Enter. Tapos, dito ako maglalagay ng mga labels or single line text. Ngayon, ang titingnan ko dito, justification is align para sa refrigerator. Countertop, middle center, height is 65. Sa sample kitchen layout, justification fit, height 130. Itong range oven at saka itong kitchen sink, parehas nitong countertop, MC at saka 65. Okay. So, zoom out. Kung gusto nyong gawing kopyahan, nang hindi na kayo nag-zoom out or zoom in, ito yung gagawin nyo. Nakikita nyo tong minus sign dito sa upper left, viewport controls, click nyo, viewport configuration list, to vertical. And then, meron kayong 2 separate viewports dito sa kaliwa. Kung kaparehas nyo kung na nandito yung kopyahan, so gawin nyo to. And then dito sa kanan, click nyo to activate pan, and then zoom in. Ayan, gawin nyo yan. So, para nang sa ganon, hindi na kayo nag-zoom in or zoom out. Okay, so I'll start single line text, DT. Tapos, check ko yung aking justification, justify, at align. Click. First endpoint of text baseline. Pwede na ako mag-click. Halimbawa, dito, i-eyeball ko lang kung saan yung location ng refrigerator. Click and then auto off. Tapos pagdating dito, ayun. Click. And then you can now start typing refrigerator. Press enter twice. Ayan. So wala siyang text height na hinihingi, di ba? Kasi pag select nyo to, punta kayo sa properties palette, ayun. Hindi nyo pwedeng i-modify yung text height niya. Halimbawa, gagawin nyo 70 yan. Enter. So, hindi siya mababago. Fix. Kumbaga, kapag naka-align justification kayo. Okay, punta tayo dito sa left viewport, click, and then pan. Right viewport, click, and then pan. So, dito tayo sa countertop. DT, enter. Ngayon, instead na i-click nyo yung justify, i-type nyo na lang tong MC. Pagka hinihingan kayo ng, pagka-press nyo ng enter, di ba, DT, enter. Then, i-type nyo MC. Automatic, mapupunta kayo sa middle center justification nun. Enter. Ayan. So, specify middle point of text. Merong paraan para exactly gitna yung mapupuntahan nyo. So, ito yung tinatawag na mid between 2 points. Pwede kayo mag-type ng MTP o kaya naman M2P. Enter. So, hinihingan kayo ng first point of mid. I-click nyo to. F3 on. Click. O kaya itong opposite diagonal endpoint. Click. O, ayan. Mag-i-snap kayo dun sa pagitan nilang dalawa. And then, ang height daw ay 65. Enter. Rotation is 0. Enter. And then, start typing countertop. Press enter twice. Ayan. And then, dito na tayo sa range oven. So, yung range oven, ayun. Although single line text yan, dalawang text object to. Tama ba? Kasi dalawang row eh. Okay lang yun. Try natin yung single line text, DT, enter. Tapos, ilocate natin yung kanyang center. So, kung meron kayong isang closed object, halimbawa rectangle, at naka-on yung inyong geometric center, yan, geometric center, click outside, hanapin nyo to. Ayan, geometric center. At doon na kayo mag-click. Para i-bypass nyo na yung mid between 2 points. So, height is 65,
enter, zero rotation, enter, and then type range, enter, oven, enter, enter. Ayan. Diba? And then, dito sa baba, kitchen sink. Ayan, kitchen sink. DT, enter. Specify middle point of text. Ngayon, instead na magta-type ako ng M2P or MTP, I'll just hold shift and then right click. Saselect ko siya dito. Ayun, mid between 2 points. Ganon din yun. Either M2P, MTP, o kaya shift right click, mid between 2 points. So, i-click mo tong dalawang midpoint na yan, and then doon sa pagitan nilang dalawa, doon ka mag-i-snap. Press enter, enter, and then type kitchen, enter, sink, enter, enter. So kung mapapansin nyo, if I select this kitchen sink at saka itong kitchen sink na kagagawa lang, magkaiba yung kanilang justification. Ito, center. Tama. Center, middle center. Ito naman, top center. So, kung gusto natin silang pagparehasin, punta lang kayo dito sa Properties Palette. Pansinin nyo, yung justify, naka-varies kasi more than one yung justification. Isang top center at saka isang middle center. So, click nyo lang yan and make both of them top center. And then, they will adjust accordingly. I'll press escape and then last dito sa single line text, itong label natin sa taas, sample kitchen layout, DT, enter. So kung natandaan nyo yung sinabi ko kanina, just type the first letter. Kung fit yan, ang first letter na naka-highlight dyan ay F. So type F, enter, para sa fit justify. Click nyo to. At saka itong kabila. Ayan. Then, specify nyo yung hindi ko yata na-click kanina. Ulitin ko ha. I'll press escape. Press enter to repeat. Specify first endpoint of text baseline. Click. Ayun. Hindi ko na-click doon kanina. Then, second baseline. Ayun. Height is 130. Enter. Now, if you start typing sample kitchen layout. Yan, sample kitchen layout. So, anong nangyari? Habang nagta-type kayo, diba? Or habang nadadagdagan yung characters or letters, yung kanilang mga width factor or yung width, nababawasan. Halimbawa, sample kitchen layout for bungalow residence. O, tingnan nyo. Sobrang kitid na nung bawat letter. Ngayon, habang nababawasan naman, halimbawa, magdi-delete ako ng ibang letters. Ayan. Sample kitchen layout. Lumalapad naman yung kada letter. So, yun yung fit justify. So, pagkakasyahin yung pilit dun sa isinet ninyong dalawang point as text baseline. So, I'll just press enter twice to terminate the command. So, tapos na tayo dito sa sample ng single line text. Proceed naman tayo dito sa sample ng multi-line text. Pwede na siguro akong mag-single viewport. So, para i-single viewport yan or gawing single viewport, i-double click nyo lang tong plus symbol. Double click. And single viewport na. Ngayon, kung babalik kayo sa double viewport or to vertical, double click nyo na lang to kasi na-set nyo na before eh. Ayun. So, double click. Ayan. And let us try to copy this excerpt from National Building Code of the Philippines. Example ng multi-line text. Okay, ito lang yan. Ito. Mula dito. T, enter. Tapos, napansin nyo, malaki, ano? So, click nyo lang. And then, pagdating nyo sa
Click nyo tong first corner point. Click. Wait. Balik pala natin. So, I'll press escape. O, kahit ito lang. Balik natin to sa loob. Move. F8. 2.5. Enter. Ayan. So, dito ako sa... Dito na lang sa baba. Ayan. Nababasa pa rin naman na. T, enter. Click. Pagka first click, baguhin nyo yung height dito sa baba. Kasi masyado siyang malaki. Naka 130 tayo eh. So, height. 2.5. Enter. So, ayan. And then, click. And then, start typing. Section 806 period size and dimension of rooms. Press enter and enter twice. Minimum sizes of rooms and their list horizontal dimensions shall be as follows. Colon. Press enter twice. Ngayon, pwede ka nang gumamit ng bulleted list dito. So, punta kayo dito sa may text editor, contextual tab sa ribbon, and then click nyo tong bullets and numbering. And then, numbered. Ayan. Number 1. Rooms. For human habitations. Yun daw ay 6.00 square meters. Kung gusto niyo gamitin yung symbol na square meters, M2 Shift 6, di ba? Yung tinuro ko. Shift arrow left to select and then right click, stuck. Ayan. Space with at least with a least dimension pala, hindi pala at least, with a least dimension of 2.00 meters. Enter. Kitchens. Space slash or dash 3.00. Ganun ulit. M2 Shift 6, Shift arrow left, click or right click, stuck, and space 3 square meters with a least dimension of 1.50 meters. Enter. Bath and toilet. 1.20 M2 Shift 6 Shift arrow left, right click mismo dun sa naka-highlight ha. Ayan. Space with a least dimension of 0.90 meters period. Tapos naka-highlight ito. Tama? Boldface. Ito yun. And click outside. Okay. And that concludes our chapter 4. And sa susunod na video, ang didiscuss ko ay chapter 5, all about hatches and gradients.
Okay, see you on my next video. Goodbye.